Jenny and Ella. Salamat po sa ating mga Sir Jeff Gerson na nag-arnis. Ang galing po Pwede ba mag-aral niyan? Okay, maraming salamat again, Noella and Jenny. Umpisa na natin ang mga katanungan. Okay? Ito po yung una. May from Jimmy of Tugigaraw. Medyo malayo. May parang po ba para mabawasan ang pagiging sobrang pawisin? Kahit po kasi taglamig na, sobra pa rin po akong pawisin. Nakakaya po na madalas ay amoy pawis daw siya. Okay, Mang Jimmy. Okay. Ang pagpapawis po kasi, it's a normal thing kasi napakadami po ng sweat glands na sa atin sa katawan, mula ulo hanggang sa katawan natin. Pero kung sinasabi mong napapansin mong sobra kang pawis, kailangan po i-check nyo yung inyong health, no? Baka naman meron kayong thyroid problem, kaya sobra kayo nagpapawis, okay? Baka naman po yung diet nyo, kailangan balance po yung diet. Tsaka sa diet, kailangan mo po kayo magkakain ng mga spicy food, yung mga onion, yung mga garlic, yung sobra-sobra nakain na gano'n. Kasi mas magpapawis kayo. Yung sinasabi niyong pagpapawisan po ba yun sa katawan or sa ulo? Kung minsan kasi sa ulo lang, minsan sa katawan lang, or sinasabi nila yung underarm or kaya yung feet. Pero anyway, sa ganun pong klase, kailangan po drink din a lot of water, no? At importante, go to your doctor para ma-check nga po kung wala kayong ibang karamdaman na mag-create or magiging cause po ng inyong pagpapawis. Okay? Kung sa underarm nga po yung namang pagpapawis nyo dahil nahiya kayo, amoy pawis, try nyo pong magpahid ng antiperspirant. Mas maganda po kasi sa doktor manggagaling prescription kasi yung may talagang therapeutic, ibig sabihin nakakagamot, hindi lang basta deodorant na may amoy, pampabango. Pero hindi na-address po yung pagpapawis. Sa gabi po nyo yan ina-apply, bago matulog, apply nyo yan para buong pong magdamag ay nagwo-work yung gamot. Okay? And then sa umaga, you can apply yung mga regular na deodorant. Okay? Yan po yung isa sa advice. Tsaka po, vitamin C, maganda rin po. Kailangan kompleto kayo sa vitamin C and B complex. Maganda po yan sa mga nagpapawis. Okay? Ito po yung second question from Melissa of Makati. Okay, Doktora, totoo po bang nakakapagpaputi ang regular na pag-inom ng vitamin C at gatas? Meron po kasi akong katrabaho na ganun po ang ginagawa para daw po pumuti. Oh yes, of course, ang vitamin C po ay nakakaputi. Okay? Kaya nga po sa lahat ng skincare, sa lahat ng oral supplements ay lagi pong kasama ang vitamin C. Okay? Totoo po yan, nakakaputi, either topical or oral. Pero mas maganda, samahan nyo na magkasama yung pinapahid at iniinom. At kailangan din po ay medyo mataas kasi merong mga vitamins, no, vitamin C nakasama sa multivitamins na kokonti lang. It should be, pwede po hanggang 1,000 to 3,000 milligram yan. Kasi ini-excrete nyo naman po yan sa iyong ihi para kailangan po ma-absorb ng mabuti. Meron po mga vitamin C na tinatawag na sublingual, yung binababad lang sa sa bibig or sa ilalim ng dila, mas effective 'yon. Kasi hindi na po siya dadaan dito sa ating intestine, sa stomach, para po siya, minsan po, pag dumaan pa yan sa ating intestine or sa ating tiyan, may mga acid dyan na enzyme, nawawala yung konting effect niya. Okay? So, meron po sa market niya na vitamin C na parang candy lang. Mas effective po. Okay, ito naman po from 6756465. Ano po masasabi niyo sa mga whitening product na nauuso ngayon? Kagaya po ng sabon at lotion na meron daw pong kojic. Effective po ba talaga yung mga yon? Well, kojic acid po is a very effective na whitening or lightening na ingredients. Yan po ay pwede nyong makita nga na ingredients sa topical, sa mga creams at saka sa lotion. Pero ingat po dun sa mga sabon na contain kojic acid. Kasi sa sabon, hindi po pure kasi na kojic ang nandyan. May iba pa siyang content.
like nilalagyan nila ng alcohol, no? At saka ng iba pang mga base na nakaka-allergy. So if you are sensitive, might as well, yung Kojic po, try nyo muna, i-test nyo muna sa isang part ng katawan nyo or sa face, bago nyo po gamitin talaga siya. At huwag nyong ibababad sa mukha. Kasi yung iba, porke pampuputi, bababad ng ilang minuto sa skin. Baka po kayo ma-allergy, magkukos lang po yan ng mga rashes. Okay? Pero lotion, okay lang. May mga lotion na contain kojic acid, it's good. Pero continuous dapat gagamitin. Pero kasi pag tinigil nyo, mawawala rin yung effect. Okay? So, ayan po. Okay, ito yung last question natin from Azalea. Azalea, wow, unique ang pangalan. Lapid of Cavite. Good morning po. Tanong ko lang po kung may treatment po ba sa birthmark na lumalaki. Opo, usually po, laser. May mga laser po na nagpapatanggal ng mga birthmark na lumalaki. O kaya po ay surgery. So, pag ganyan po, you go to a cosmetic or plastic surgeon para maganda po yung pagtanggal. Hindi po basta-basta kasi nagtatanggal ng birthmark kung hindi talaga po yung tamang doktor. Okay? Cosmetic or plastic surgeon ang pupuntahan nyo. If you want naman to avail yung laser, you can go to a clinic, mga dermatology or cosmetic din na clinic. Meron po yung pong merong laser na machine. Nakakatanggal din po yan. Wala pong cream, walang iniinom, pinapahid na makakatanggal ng birthmark. It should be laser, it's a machine, or surgery po. O yan, wag po kayong aalis at magbabalik po ang Rise and Shine!